Magandang umaga po sa inyong lahat and good morning everyone. Welcome to Daily Bible Verse Ministry. Ang mga katanungan po, kasalanan ba ang pag-inom ng alak? Dito po sa Biblia may sasabihin sa atin. So many Christians wonder what does the Bible say about alcohol or wine. It is a sin to drink wine or alcohol? Let us read the Bible. Proverbs chapter 23:29 hanggang 32. Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who tarry long over wine. Those who go to try mixed wine. Do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stings like an adder. Basahin po natin sa Tagalog naman. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak, kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Nabasa at narinig po natin ang sinabi sa Biblia tungkol sa alak. Dito po binanggit sa atin ni Solomon sa Proverbs. Kaya po kung titingnan natin, ang katanungan, masama po ba ang pag-inom ng alak? Para po sa inyong lingkod, opo. Sapagkat kaiba po ang alak nung araw. Ang alak po nung araw, ito ang tinatawag na katas ng ubas. Kaysa sa panahon natin ngayon, ang mga alak ngayon ay punong-puno na ng alcohol. Kung titingnan po natin, marami nag-justify, okay lang daw po ang uminom ng alak kahit kaunti lamang. Ngunit ano po ba ang sinabi sa atin ni Pablo sa Romans chapter 12? Ang sinabi doon, huwag kang makiayon sa kamunduhan. Ang binabanggit sa atin dito, ang kamunduhan po, ang mga gawa ng kasamaan. Ang alak po, opo, sinabi nga ni Pablo, ito ay gamot sa tiyan at huwag magpapakalasing. Ngunit ang alak na tinutukoy po doon ay hindi po yung alak sa panahon natin ngayon, kundi ang katas ng ubas na sariwa, katulad po ng ginawa ng unang milagro ng ating Panginoong Hesus doon sa kasalan sa Kana. Siya po ay gumawa ng alak, ngunit ang alak po doon ay katas ng ubas. Kahit sa panahon natin, kapag marami kang iinumin na katas ng ubas, ito ay nakalalasing. Ngunit ang banggit sa atin na Pablo, huwag kang magpakalasing. Kaya po pwede pong uminom ng katas ng ubas. Ito ang alak sa Biblia na tinutukoy. Hindi po yung alak na panahon natin ngayon na iba't ibang kulay, ang alak na matatapang, katulad po ng mga nabibili sa tindahan. Tandaan po ninyo, ang alak po na sinasabi sa Biblia ay ang katas ng ubas. Ito po ang sinasabi ng Panginoon Diyos na pwede nating inumin at hindi ito nakakalasing kung hindi tayo inom ng marami. Tandaan natin, yung sinabi naman ni Solomon, itong alak na ito, wag daw po nating iinumin kapag ito po ay namumula, sapagkat ito po ay fermented na. Kaya kung titingnan po natin ang katas ng ubas po, kapag ito po ay tumatagal, ito po ay nagiging alak. Alak na nakalalasing at alak na nakakasira ng ating katawan. Masama po uminom ng alak ngayon. Mga alak na nakita nyo sa paligiran, sa tindahan, sa grocery. Kaya wag po, kung ayaw natin magkasala sa paningin ng Diyos, wag po tayong uminom ng alak na ito. Ang gamot po sa tiyan ay katas ng ubas ang alak na sinasabi sa Biblia. Kung may katanungan po kayo, magmensahe lamang po kayo.